Alam po ninyo, the fact alone na si BBM ang gumawa ng sitwasyon kung saan inaresto, dinitini sa Villamor Air Base at isinuko sa ICC ay nagpapakita na talagang sisirain mo ang legasiya niya at gusto mo na siya ilitisin at i-convict para makita ng buong mundo na itong taong ito ay isang kriminal at nagkamit ng krimen. By doing that, pag sila'y naging matagumpay, sinisira mo ang legasiya niya. Pero alam mo kahit na po ang plano nila ay sirain, ang tatanggap ng isang legasiya ay ang taong bayan na siyang pinaka-subject ng mga programa at mga patakaran na nilunsad niya bilang presidente. Pag ang taong bayan nakita nila ang tagumpay ng mga programang yon, yung infrastructure na katakot-takot na isinagawa niya, yung pagsira niya sa kriminalidad, ang pagdismantle niya ng sindikato ng mga droga, ang kanyang tangi o pag-care, pag-alaga sa mga OFWs, sa mga manggagawa, sa magsasaka, sa mga pulis, ang mapanatili niyang mapayapa ang bansa. Kung saan, naranasan ng taong bayan itong mga legasiyang ito. Ang maghahatol sa kanya kung ito ba ay naging matagumpay sa kanyang panunungkulan ng taong bayan, kahit ano pang gawin ng administrasyong ito na siraan, na hindi yung magtatagumpay. But definitely, gusto nilang sirain yan. Yan ang intensyon. Para nga, pag nasira mo, mapanatili nila ang mga sarili nila at mga kaalyado nila na manatili sa kapangyarihan at ituloy nila ang pagdarambong sa kayamanan ng bayan. Tama naman yung sinasabi ni VP Sara kaugnay sa una yung paghahanda sa halalan dyan sa Davao. Marami na ang kanyang ginawa. Marami ang pinakitang pagtagumpay ng mga proyekto at programa bilang alkalde ng Davao City. At kailangan ipagpatuloy yun. At yung kanyang sinasabi na hindi napag-usapan ng national politics, siguro para kay Presidente Duterte ay hindi panapapanahon para sa kanya. At yung pong plano naman na o yung kanyang sinasabi na ang pagtakbo sa panguluhan ay hindi dapat gender-based sapagkat ang kasaysayan po ng mundo, marami ng mga babaeng naging presidente sa kanilang bansa at hindi ka na nga kailangan lumabas ng bansa. Meron ng mga naging presidenteng babae sa atin, si Gloria Macapagal Arroyo, na nagpakitang kagalingan sa paghawak ng ekonomiya, at nandun din yung Cory Aquino. Habang totoo na ang isa sa kanila ay walang kahandaan maging Pangulo ng Bansa, hindi ibig sabihin na dahil may isang babaeng naging Pangulo ng Bansa ay hindi nagpakita ng kahusayan. Ibig sabihin, yung mga ibang babae na tatakbong presidente o magiging presidente ay ganun din ang magiging kalakaran. Sapagkat ang katangian ng isang tatakbong presidente, magbabae man o lalaki, ay kailangan batay
sa number one, sa kanyang kakayahan, sa kanyang karanasan. Kung meron siyang naging posisyon bago siya maging presidente, na marunong siyang magpatupad ng batas at pinaunlad niya ang kanyang sinasakupan bilang isang public servant at ipinakita niya rin na napanatili niya ang katahimikan at kapayapaan at kaayusan sa kanyang teritoryo. Yung mga katangiang ganun, iko-consider yan ng elektorado. Dadagdagan mo pa yung katangiang wala sa record niya na siya ay tiwali. At naroon ang kanyang malasakit sa mga mahihirap. Yung mga nasa baba ng antas ng ating lipunan. Yun po ang mga katangian na dapat maging batayan ng pagpili ng Pangulo. At yung sinasabi niya na tatakbo siya hindi sa kanyang sariling interes, kung hindi sa panawagan ng taong bayan na siya'y tumakbo. Tama naman po yun. Samantalang noong pang 2022, hindi ba? Matagal na ang panawagan ng taong bayan na siya ang maging presidente. At gaya ng sinabi natin kahapon, yung kanyang pag-aanunsyo ay pagtanggap lamang ng hamon ng mga tadhana sapagkat itinakda talaga siya. At hinahamon siya na pangunahan niya na. At na-delay nga dahil noong 2022, siguro sa kanyang pananaw, gaya ng sinabi natin sa column natin sa Manila Times, maaaring hindi pa siya handa noon. At dahil 3 taon na ang nakalipas bilang vice presidente, siya ay nagkaroon na ng karanasan. Maliban pa sa bilang alkalde, siguro punong-puno na ang kanyang record bilang isang public servant upang ialay niya naman ang kanyang serbisyo bilang pinuno ng bansa. Matagal na, hindi ko ba na ilang paulit-ulit na nating naibigay ko ang posisyon ko dyan. Sinabi natin na yung impeachment na yan, kahit na walang batayang legal, kahit na imahinasyon lamang yung mga batayan, dahil ito'y isang political process at hindi batay sa talagang legalidad ba? Hindi. Hindi talagang politika ito So, depende yan sa bilang ng mga tao na nag-aaral dyan sa impeachment na yan. Kung ito ba ay kakampi o hindi kakampi ni Presidente o ni Vice Presidente Inday. At alam naman nating lahat na yung mga sa Committee on Justice, baka isa, 2 lang ang kakampi niya dyan. Kaya most likely, ang mga miyembro dyan, boboto na irekomenda na ituloy ang impeachment. Sabihin nila, ano yan? Sufficient in form and substance. Kaya bibigay sa plenaryo. Pagdating naman sa plenaryo, alam din naman natin na nandyan pa rin, nananatiling nasa kapangyarihan ng mga kaalyado ng Pangulong Marcos Jr. Kaya hindi nakataka-taka na matutuloy ang impeachment at maaaring most likely may tatransmit sa Senado. Kaya lang, ang abangan natin. Ayan, Attorney Sal. Titingnan natin. Tingnan mo na. Yes, ang abangan natin ay yung bilang ng mga boboto. Yes. Sapagkat gaya ng sinabi ko, yung pong pagbumaba ang bilang ng mga boto,
na pabor sa impeachment na noon ay napakadami. Mm. One-third na nga kailangan, sobra-sobra ang bumoto. Pag bumaba yan, ibig sabihin, yung mga hindi bumoboto o hindi boboto sa impeachment, ibig sabihin, nagpiprepara na sila sa pangulungan ni Inday Sara. Nakakasiguro na yung mga yan na siguradong presidente yan na pag tayo pumirma dito, delegado tayo. Mm. May tsapuera tayo sa susunod na halalan. Lahat na mga pumonta kay Inday Sara, bumagsak sa eleksyon nung nakaraan. Mm. Kaya yan po ang tingnan natin. Pero sa tingin ko, sigurado, matutuloy impeachment. Kasi medyo malayo pa ang halalan eh. Yes. 2.5, or rather 2 years and 2 months. Madaling sabi, yung mga tuso dyan, yung mga wise, siyempre sasabihin na, tagal pa naman yan. Meron pa tayong 1 taon para yung mga ayudang nakukuha natin dito sa administrasyon, ipagpatuloy muna natin, saka na tayo bumaliktad. O yan ang mangyayari dyan. Kaya boboto pa rin sila ng impeachment. Ang problema nila sa pagdating sa Senado. Kasi yung sa mga senador, Yes, po. maraming kakampi dyan si Inday Sara. At yung kalaban, hindi aabot sa 16. Dahil sa Senado, kailangan ng boto mo 16 para ito ay i-convict mo. Mahihirapan sila ron. At saka isa pa, kahit na mga kalaban niya, nag-iisip din yan. Mm. Makikita nila nung nakarangaralan, kahit na yung malalakas na pangalan sa politika, nagbagsakan dahil kinontra nila ang Duterte. O, yan din. Yan ang mga facts, the circumstances that will be considered whether or not the impeachment will proceed and whether or not, if it does proceed and the trial ends in conviction or acquittal. Yan ang mga i-consider na mga naririyan sa Kongreso. It was happening there. It Apa. was taken. Ayan. Yung sa mga i-describe. Ilarawan mo na lang. Ilarawan mo. Describe to me what is in the video. Yun yung Hindi tayo makaano kung hindi natin nakikita kung ano ba ang nakalagay. Pinakita lang doon, nanonood siya kung anong nagaganap. Ano bang napapanood niya doon sa anong nagaganap? Nakita niya ba na nagpapatayan doon? May pinatay bang mga biktima, mga pulis? Nasa akto ba ng pagpatay, pagbabaril? O, kahit na ipagpalagay mo na yun ang nakikita niya, ano naman ang ebidensyang masasabi doon na siya nagpapatay, siya nagutos, nanonood lang siya kung anong nangyari. O, Yan. ano ba ang punto ng prosecution doon? Punto ba niya? O, napanood niya, may ginawa pa siya. O, ang tanong ko naman, bakit? Ano ba sa record ang nangyari pagkatapos ng patayan na yon? Yan ang dapat na sasabihin na hindi ebidensya yon na porket na panood niya yung nangyayari doon sa lugar na yon na nagkaroon ng barilan o patayan, siya na ang mananagot sa mga napatay doon. Hindi ganun kasimple yon. Kailangan, number 1, ipakita mo na yung patayan doon, siya nag-utos na patayin yung biktima. Pangalawa, at dapat ipakita mo rin doon, kung hindi naman siya nag-utos, nung makita niya, may ginawa pa siya para usigin ang mga pumatay. Inimbestigahan niya ba? Dapat ganun ang magiging ebidensya mo. At kung hindi ka gumalaw at tinolerate mo, hinayaan mo, ibig sabihin, ikaw ay may kamalian bilang alkalde ng Davao na pinabayaan mong magkaroon ng ganyang krimen at wala kang ginawa na ang tungkulin mo ay usigin mo ang mga pinaghinaraang kriminal. Siguro, yung sa confirmation of charges, ang kanyang kahilingan ay huwag na siyang appear doon. Kasi ang tingin natin,
ay iniiwasan niya na pag siya'y pumunta ron, yung mga, alam niyo naman yung kaliwa, maraming mga gagawin yon. Baka guluhin ang prosedimento at sa pagmumurahin doon. Kaya yung sinasabi niya na hindi ako pupunta dyan dahil wala naman kayong jurisdiction sa akin. Maliban pa dyan, ako'y mahina na. Yun naman sa pinag-uusapan yung Vista tungkol doon sa kanyang detention. Mm. Meron siyang mga kalakaran sa kanyang katawan ngayon na baka yung detention niya doon ay hindi akma sa kanyang kalagayan. Dahil marami siyang sakit, di ba? Marami siyang sakit. Kaya titingnan ngayon ng, ng hukuman kung ang pananatili niya doon ay makakabuti ba sa kanya. Kaya yung hearing na yun, hindi na rin siya pupunta. Yaman na, kayo na mag-desisyon dyan. Yun ang kanya. Mm. Alam po ninyo, the fact alone na si BBM ang gumawa ng sitwasyon kung saan inaresto, dinitini sa Villamor Air Base at isinuko sa ICC ay nagpapakita na talagang sisirain mo ang legasiya niya. At gusto mo na siya ilitisin at i-convict para makita ng buong mundo na itong taong ito ay isang kriminal at nagkamit ng krimen. By doing that, pag sila'y naging matagumpay, sinisira mo ang legasiya niya. Pero alam mo, kahit na po ang plano nila ay sirain, ang tatanggap ng isang legasiya ay ang taong bayan na siyang pinaka-subject ng mga programa at mga patakaran na nilunsad niya bilang presidente. Pag ang taong bayan nakita nila ang tagumpay ng mga programang yon, yung infrastructure na katakot-takot na isinagawa niya, yung pagsira niya sa kriminalidad, ang pagdismantle niya ng sindikato ng mga droga, ang kanyang tangi o pag-care, pag-alaga sa mga OFWs, sa mga manggagawa, sa magsasaka, sa mga pulis, ang mapanatili niyang mapayapa ang bansa. Kung saan, naranasan ng taong bayan itong mga legasiyang ito. Ang maghahatol sa kanya kung ito ba ay naging matagumpay sa kanyang panunungkulan na yung taong bayan, kahit ano pang gawin ng administrasyong ito na siraan, na hindi yung magtatagumpay. But definitely, gusto nilang sirain yan. Yan ang intensyon. Para nga, pag nasira mo, mapanatili nila ang mga sarili nila at mga kaalyado nila na manatili sa kapangyarihan at ituloy nila ang pagdarambong sa kayamanan ng bayan. Sa balita ang daming balita kami, ang dami kang binalita, alin doon. Yung mga particular. boses ng mamamayan sa ulat na yon. Yung mga pananaw ng mga mamamayan, nasa tama naman yon. Talagang ang Presidente Duterte, malaki talaga ang ininvest para magkaroon tayo ng mapayapang lipunan kung saan ang ordinaryong tao, pati na ang hindi ordinaryong mayaman, ay lalakad sa kalye ng hindi nangangamba na merong hold up sa kanya o mga abuso sa kanya o i-assault siya o kikidnapin siya o papatayin siya. Yan ang napakahalaga doon Yan ang nawala. Isa sa mga legasiya ni Presidente Duterte na manatiling matahimik at magkaroon ng kaayusan or order ang ating bansa. Maliban pa sa napakadami niyang
programa kung saan ay nakinabang ang ating bansa. Kaya hanggang ngayon, kahit na nakakulong, siniraan, naroon pa rin ang pagmamahal ng taong bayan sa kanya. Kaya araw-araw dyan sa lugar niya, merong mga Pilipino na kahit na hindi siya nakikita para bigyan lamang ng moral support, ay naririyan sila kung saan sa parte ng bansa o bansa ng sa parte ng mundo ang pinanggagalingan nila. At yun ay nakikita natin. Kahapon dun sa ICC harapan, Mm. maraming mga Pilipino na naman. Doon sa tinatawag na Duterte Street, meron din. Kaya araw-araw hindi napipigil. Talagang mahal nila si Pangulong Duterte. Hindi na ho tayo nagtataka sa balitang yan. Kasi matagal na nating narinig yan, di ba? Mm. Si Gutesa ay nagsabi na niyan. Hindi ko malaman ano na ba nangyari kay Gutesa. At yung mga sinabi niya, binavalidate ng mga Marines na naka security detail diyan kay Congressman Saldico. Alam niyo, napakaselan ng mga pahayag nila. At ito ay isang malaking suntok sa Malacanang at sa lahat ng mga nagnakaw sapagkat merong mga testigo mismo nagsasabi na nag-deliver sila ng limpak-limpak na salapi sa kanilang bahay, sa kanilang mga lugar. Kaya paano mo mapapasinungalingan yan? Itong mga taong, itong mga Marines, isinusuong nila ang buhay nila para lang lumabas ang katotohanan. Kaya nabibilang na ang araw ng mga taong may hawak ng kapangyarihan bago sila matanggal sa mga pwesto nila. Alam nyo, gaya na sinabi natin, kahit na anong gawin mo ngayon, dahil ang ICC nagpumilit sa kooperasyon ng administrasyong ito na litisin ang Pangulong Duterte, wala tayong maasahan na mabuti ang mangyayari diyan. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, tayo'y hope for the best, umasa tayo sa mga magagandang mangyayari, but expect the worst. Asa tayo po'y maghanda rin sa anumang mangyayari sapagkat sa ngayon makikita natin kadiliman, walang liwanag dahil sa takbo ng mga pandinig dyan, sa takbo ng mga pagtanggi ng ICC ng mga motion na inahahay ng depensa, mukhang wala tayong nakikita. Yung pinaka-importante nga dyan, yung jurisdiction Pero mo merong pending, nakabinbin pa yung issue ng jurisdiction na tayo'y kumalas na, bakit pa kayo pumapasok? Nakabinbin yun sa appeals court. Hindi naman nila nire-resolve, pero tinutuloy nila ang pagbibista. Doon lang, makikita mo parang, hindi lang parang, piniprejudge mo na yung kaso ng dating Presidente Duterte. Talagang nandun lahat yan sa plano ng administrasyong Marcos Jr. Kaya yung mga ginawa ng mga Marino, nako, hindi nila malaman paano natin pagtatanggol o paano natin sasagutin yung mga yan. Talagang mahihirapan sila. Kaya nga sinasabi ko, nabibilang na mga araw ninyo. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, meron ding katanungan dito si Odanil. Attorney, bakit ngayon lang na na-create ang Pinoy Legal Group ng Duterte? Sana noon pa. Siguro tanungin mo yung hindi kaming binuong legal team. Kasi ako, as far as I'm concerned, kayo ang saksi. So,
simula't simula pa lang sinabi ko na kailangan meron kayong Filipino lawyer. Mm. Pero hindi na mahalaga yan eh. Ang mahalaga, sabi nga, di ba, may kasabihan tayo sa ating kultura, huli man daw at magaling ay maihahabol din. Ayan. Ayan, Attorney Sal. Maraming salamat po. At isa pang comment from Rosalie. Kaya dapat wag iboto yung mga dilawan na kandidato at kakamping na yan. Kasi tulad ng Mahakaliwa Syndicate at Marcos Romualdez Syndicate, yung Liberal Party na yan ay mga salot din sa Pilipinas. Ayan. Nasa ating elektorado yan. Mm. Mangampanya kayo. Ngayon pa lang, mangampanya na kayo kay Inday Sara. At sa kanyang magiging vice presidente, magito man ay si Robin Padilla, o si Bongo, o kung sino man ang napupusuan niya, nakatanggap-tanggap sa inyo. Ngayon pa lang, mangampanya na kayo. Kahit na pabulong lang. At saka suriin yung mabuti. Yung mga tatakbo sa ilalim ng kanyang partido, kung anumang partido ang tatakbuhan niya. Sapagkat marami ang nagpapanggap, marami ang nagsusumiksik, gagamitin ang Duterte upang sila ay mapasama sa tagumpay. At magkaroon naman ng pagkakataon na magnakaw. Kasi yung kaya sabi ko, maging mapanuri kayo. May mga taong tinanggal sa Marcos administration dahil sa korupsyon. Nakikita natin, pumopronta dito sa grupo ng mga Duterte. Kasi sila ay nag-aakala na pag sila ay magpakitang suporta sa mga Duterte at ito'y may balik sa kapangyarihan, ay sila syempre makikinabang. Kaya kayo'y maging mapanuri. Kaya nakita niyo ako noon, yung mga tumakbo sa Senado, na kahit na sinasabing Duterte, hindi ko sinuportahan. Kasi alam ko ang kanilang mga karakter, alam ko mga record nila. Kaya maging mapanuri ho kayo. Yan lang akin. Be investigative in mind. Kung mga para kang investigator, tingnan niyo po yung nakaraan nila. Tingnan niyo mabuti. Tulungan niyo si Inday Sara. Ayan po, at yung sinabi ni Attorney Sal, mga kababayan, take note nyo po. At samantala, meron pang isang comment, Attorney Sal, from BB Nice. Salamat, Attorney Salvador Panelo, sa pagpunta at pagsuporta kay FPRRD, and God bless you. That goes without saying. Matagal na naman tayo. Ganyan naman tayo ever since. Ayan. Palagi tayong sumusuporta sa mga taong kagaya ni Presidente Duterte na malinis ang budhi at may malasakit sa taong bayan, may prinsipyo, mababa ang kalooban, at mapagmahal sa bayan. At binibigay ang kanyang talino, kakayahan, karanasan, at lahat ng kanyang panahon upang magsilbi sa taong bayan ng buong katapatan. Mga dilaw. Sa akin, hindi ba sumama ako sa rally ng mga dilaw dyan, sa People's Power Monument dyan sa EDSA. Di ba? Pino nila ako. At sabi ko, dapat maging bukas kayo. Kung kayo ay nagrarally laban sa katiwalian, nananawagan kayo ng accountability, ang pananagot sa mga kamalian, dapat bukas din kayo natanggapin ang lahat ng mga iba't ibang puwersa na nananawagan din ng pagbabago. Saka na kayo maglabanan sa halalan. Kasi kung nag-iisa lang kayo sa grupo ninyo at nagsisiraan pa kayo dyan sa loob, walang mangyayari. Kahit na anong gawin yung marcha dyan, hindi matitinag ang administrasyon, pagtatawanan lang kayo. Kaya ako naman, ang aking panawagan sa mga naniniwala na ang administrasyon ay isang bigo sa pamamahala at hindi tinugunan ang lahat ng pangangailangan ng sambayanan.
sumama kayo. Sumama ho kayo. Hmm. Kung hindi man dun sa mismong grupo nila, sumama pa rin kayo sa marcha ngayon. Ibang lugar naman kayo kung ayaw yung magkaroon ng tensyon. Hmm. Dahil kung ayaw nila, sumama kayo. Sumama kayo sa rally para ipakita natin sa mga may hawak na kapangyarihan na ang taong bayan, kahit na hindi nagkakaisa sa isipang ideolohiya, nagkakaisa sila na dapat mawala na kayo sa kapangyarihan dahil binigo ninyo, pinagtaksilan ninyo ang inyong mga sinumpaang tungkulin bilang mga halal ng bayan.